Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung artist na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong nakakabilib na ginawa nitong si Kuya Bong para dito kay Ate Mylene. Napag-alaman niya po natin na bago pala pumasok itong si Kuya Bong dito kay Laka Business ay dumaan muna ito dito sa kanya sweetheart na si Ate Mylene. At dito ay nalaman niya na itong si Ate Mylene pala ay merong sakit. Kaya nung pasok niya dito kay Laka Business ay kagad niya sinabi dito kay Ka-Business at na Mrs. Ka-Business ang kalagayan nga po nito si Ate Mylene. At dito ay nagsabi siya na kung pwede ba daw na bilhan niya ng gamot at prutas itong si Ate Mylene. At dahil alam naman natin na very supportive itong si Mrs. and Mr. Ka-Business pagdating dito kay Kuya Bong, ay kagad nilang binigyan ng pera itong si Kuya Bong para pambili ng gamot at ng prutas nga na ibibigay niya dito kay Ate Mylene. At matapos nga bigyan itong si Ka-Business at Mrs. Ka-Business itong si Kuya Bong ng pambili ng prutas at gamot, ay nagsabi naman siya dito sa mga kapatid niyang kagwang na samahan siya sa pagbili nga po ng prutas at gamot na dadalhin nga niya dito kay Ate Mylene. At hindi naman siya binigo na mga kapatid niyang kagwang at sinamahan niya siya sa pagbili ng prutas at gamot hanggang sa paghahatid niya ng biniling prutas at gamot nitong si Kuya Bong dito kay Ate Mylene. At inalam na rin nila kung ano ba yung kalagayan nila Ate Mylene do sa kanilang tinitirang bahay. At ito nga, pagdating nila dito kay Ate Mylene, ay nadatnan nila ito si Ate Mylene na masama nga ang pakiramdam. At nang iabot nga nito si Kuya Bong ang kanyang binili na prutas at gamot dito kay Ate Mylene, ay lubos-lubos ang pagpapasalamat nitong si Ate Mylene dito kay Kuya Bong. At dito ay nakita natin kung paano lambingin ito si Ate Mylene, itong si Kuya Bong. Kaya doon sa mga nagsasabi dyan na napilitan lang ang dalawang ito na magpakasal sa isa't isa, ay dito po natin makikita na silang dalawa ay pareho nilang kagustuhan ang magpakasal sa isa't isa. Tulad halimbawa dito kay Kuya Bong, kung talagang hindi si Ate Mylene yung mahal niya, ay bakit siya doon muna dadaan kay Ate Mylene bago siya pumasok nung kay Ka-Business?
At nakita naman natin kung ano yung pag-aalala nitong si Kuya Bong dito kay Ate Mylene nung malaman nga niya na may sakit ito. At ito naman si Ate Mylene ay nakita din naman natin yung pag-aalala nito dito kay Kuya Bong na pag pumapasok nga ito ng hindi kumakain. At sabi nga niya kay Kuya Bong ay 'di ba binilinan kita na bago ka pumasok ay kakain ka muna. Kumbaga, sa likod ng camera ay patuloy niyang inaasikaso at inaalala itong si Kuya Bong. Kasi parang sinasabi nung iba na kasi kaya inaalala ni Ate Mylene o kaya nagpapakita ng concern ito si Ate Mylene. Kaya dito kay Kuya Bong kasi may camera. Pero dito sa sinabing ito ni Ate Mylene na sinabi nga niya na binilinan niya ito si Kuya Bong na bago pumasok ay kumain muna at maligo, maglinis ng katawan. Kumbaga doon ay makikita mo yung concern nitong si Ate Mylene dito kay Kuya Bong. At sabi ko nga doon sa sinundan itong reaction video kong ito na itong si Ate Mylene nung panahong bago pa lang o nagsisimula pa lang yung Bonglin ay nakitaan na talaga natin doon na doon pa lang ay utay-utay na siyang nade-develop dito kay Kuya Bong. Daka na nga lang at bumalik sa buhay niya itong si Budoy. At syempre mas matagal ang pinagsamahan nila nito si Budoy kumpara dito kay Kuya Bong na bago-bago pa nga lang siya nade-develop ay mas pinili niya itong si Budoy kumpara kay Kuya Bong. At yung yugto namang yun guys ay tapos na. Kumbaga nasaktan siya kay Budoy, nakita niya na hindi karapat dapat talaga itong si Budoy para sa kanya. At na-realize niya ngayon na itong si Kuya Bong ang karapat dapat para sa kanya. At nakita din naman natin na itong anak ni Ate Mylene ay malapit dito kay Kuya Bong. Dahil simula pa naman yan guys, simula pa nung sabi ko nga nung nagsimula ang Bonglin ay nakitaan na natin na itong anak ni Ate Mylene ay talagang malapit dito kay Kuya Bong. At may isang vlog nga doon si Kabisnes na itinanong itong anak ni Ate Mylene bunso kung boto ba siya dito kay Bong na para maging papa. Ay ang sabi ng bata ay boto naman daw siya. At nitong naghatid sila ng prutas at gamot na ito kay Ate Mylene ay nakita naman natin na malapit talaga itong bata dito kay Kuya Bong. At nung umalis na nga sila umabol pa itong bata dito kay Kuya Bong at yumaka pa bago tuloy ang umalis itong sila Kuya Bong. Dito natin makikita na kahit yung anak ni Ate Mylene ay mahal itong si Kuya Bong. Kaya doon sa mga viewers natin, sa viewers ni Kabisnes na nagsasabing hindi bagay itong si Ate Mylene at itong si Kuya Bong ay sa tingin ko naman po ay bagay naman po sila. Wag na lang po natin silang kontrahin sa kanilang gagawing pagpapakasal. Kumbaga maging masaya na lang po tayo na itong si Kuya Bong ay muling naging masaya sa piling nga nito si Ate Mylene. Kaya doon po sa mga nagsasabing solid klabong daw po sila at tutol daw po sila dito sa pagbabalikan nito si Ate Mylene at nito si Kuya Bong ay move on na po tayo sa klabong. Wag na po nating ipilit ang isang bagay na hindi na naman talaga po pwede. Dahil siguro naman po narinig na po natin ang pahayag nitong si Kuya Bong na ayaw na po niya doon sa ex-girlfriend niya. At ang totoong mahal nga po niya ay itong si Ate Mylene. Kaya kung mahal po natin si Kuya Bong, kung supporters po tayo ni Kuya Bong, kung napahanga po tayo ni Kuya Bong dahil sa kwento ng kanyang buhay, ay suportahan po natin kung saan po siya masaya. At huwag na po nating ipilit yung tao na hindi naman talaga siya minahal ng totoo at ginamit lang siya para dun sa sarili niyang kapakanan.
para mapalago yung kanyang YouTube channel. At pati nga yung utang na loob sana man lang nitong ex-girlfriend ni Kuya Bong dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business ay binaliwala po niya. Dahil eto nga po, nung magkahiwalay sila ni Kuya Bong, ay ang sinisi niya na dahilan daw ng kanilang paghiwalay ay itong si Mr. and Mrs. Ka-Business. At pinapalabas niya na lost communication daw ang dahilan kung bakit sila nag-break ni Kuya Bong. Samantalang ang totoo po niyan ay meron po silang malinaw na closure ni Kuya Bong doon sa kanilang naging relasyon. Kumbaga, pinalabas lang niya na nagkaroon sila ng lost communication ni Kuya Bong. Pero doon sa uling pag-uusap nila ni Kuya Bong ay malinaw doon na sinabi ni Kuya Bong na mag-break na silang dalawa. At sinabi din doon ni Kuya Bong na yun na yung huli nilang pag-uusap. Kaya paano po niya masasabi na lost communication yung dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Kuya Bong? Kaya doon sa nagsasabi po na sila'y solid klabong at tutol nga po daw sila dito sa pagbabalikan nito si Ate Maylin at Kuya Bong ay yun nga po, kung mahal natin si Kuya Bong, suportahan po natin siya kung saan siya masaya. At wag na po nating ipilit ang isang bagay o ang isang relasyon na hindi na naman talaga po pwede. Mahirap na po nating ipilit. Mahirap po tayo yung pilit ng pilit na ibalik ang klabong. Ayaw na nga po ni Kuya Bong . Alam nga naman pong ipilit natin kay Kuya Bong na balikan niya yung ex-girlfriend niya. Ayaw na nga po niya . Ayaw na niya. Dahil ang isa niyang laging sinasabi ay maingay ito at nananakit ang tainga niya sa kabubunganga nitong kanyang ex-girlfriend. Kung matatandaan nyo nga yung mga huling vlog nito si Kuya Bong at nung kanyang ex na todo binubungangaan siya doon ng kanyang ex at pilit na pinaamin na itong si Kuya Bong ay patuloy pa rin na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At patuloy din ang pagdikdik nito dito kay Kuya Bong kung saan ginastos daw nito si Kuya Bong yung 8,000 na binali nito kay Mrs. Ka-Business. At ganon din yung naging pag-iinom nito si Kuya Bong na isang boteng Red Horse ay masyado po na dinakdakan nitong ex-girlfriend ni Kuya Bong, itong si Kuya Bong. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit inayawan nitong si Kuya Bong itong kanyang ex. At bukod pa nga po dyan sa mga napanood natin yan sa vlog, ay may mga pangyayari pa po na hindi na iblinag o hindi na ina-upload nila Ka-Business. At yung mga pangyayaring yun ay maging sila Ka-Business ay sobrang nasaktan sa mga pinagsasabi nga po nitong ex-girlfriend na ito ni Kuya Bong. Marami po kasing pag-uusap itong sila Mr. and Mrs. Ka-Business at itong si ex-girlfriend ni Kuya Bong na hindi na po ini-upload nila Ka-Business. Dahil ayaw po nila na masira ang reputasyon nitong si ex-girlfriend ni Kuya Bong sa mga minamahal nilang viewers. Kahit nga po siniraan na sila nitong ex-girlfriend ni Kuya Bong ay mas pinili po nila na manahimik na lang at wag nang ilabas kung ano yung mga hindi maganda na pinagsasabi nitong ex-girlfriend na ito kay Kuya Bong. Marami po kasi. Marami siyang sinabi patungkol kay Kuya Bong. At ang isa nga po sa masakit na sinabi nitong si ex-girlfriend ni Kuya Bong ay yung hindi na nga daw po niya itutuloy ang pagpapakasal dito kay Kuya Bong dahil hindi daw po siya susugal sa isang tao na hindi naman siya
sigurado. Doon nga po sa pag-uusap niyang yun ni Mrs. Ka-Business, ay direkta na niyan tinuldukan ang mangyayaring kasalan sa kanilang dalawa ni Kuya Bong. At yan pong pag-uusap na yan ay hindi po yan nai-upload sa anumang video na ina-upload nila Ka-Business patungkol dito sa Kalabong. Kaya yung mga nagsasabi na ang binitawan lang daw naman po nitong si ex-girlfriend ni Kuya Bong ay iuurong lang yung kasal. Hindi po totoo yon. Dahil binanggit lang po yon ni ex-girlfriend. Ang iuurong daw lang niya ang kasal ay doon sa video call na alam niya na i-upload yun nila Ka-Business. Pero doon sa private nilang pag-uusap ni Mrs. Ka-Business na alam niyang hindi i-upload at wala siyang pahintulot na i-upload yun, ay doon niya sinabi na tinutuldukan na niya ang nakaplanong kasal nilang dalawa ni Kuya Bong. Dahil yun nga, ang sabi nga po niya, ay hindi niya isusugal ang kanyang sarili sa isang tao na hindi naman siya sigurado. Dahil nga di umano, ay naglilihim na sa kanya itong si Kuya Bong. At ang pinagbatayan nga po niya, ay yung sinasabi niyang itong si Kuya Bong ay patuloy na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at yung patungkol dun sa 8,000 na binali nitong si Kuya Bong kay Mrs. Ka-Business at yung ding pag-iinom nitong si Kuya Bong ng isang boteng Red Horse. At yun guys, pasensya na po kayo kung nabuksan ko itong topic patungkol dito sa ex-girlfriend dito si Kuya Bong. Kung tutuusin naman kasi na-reactionan ko na rin ito nitong mga nakaraan. At yun nga, natalakay na rin natin dyan yung mga dahilan kung bakit nakipag-iwalay itong si Kuya Bong dito sa kanyang ex-girlfriend. Nabuksan ko nga lang po ito guys, topic na ito. Dahil dun nga po sa mga nagsasabi o nagko-comment na gusto nila na ipagpatuloy ay ang Klabong, hindi ang Bonglin. Ay sabi ko nga po, wag na po nating ipilit yung mga bagay na hindi na naman po talaga pwede. At yun nga po yung mga nangyari kung bakit ko nasabing hindi na po talaga pwede. Dahil mismo si Kuya Bong na nga po ang umayaw dito sa kanyang ex-girlfriend. At kung tutuusin nga po ay galit si Kuya Bong dito sa mga pinaggagawa nitong ex-girlfriend niya. Lalong-lalo na nga po dun sa ginagawa ng ex-girlfriend niya na paninira dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business. Kaya dun sa mga nagsasabi po na sila po ay solid Klabong at ibalik ang Klabong ay sorry po sa inyo. Kung hindi po kayo mapapagbigyan dyan nila Ka-Business at mismong nitong si Kuya Bong. Tanggapin na po natin na masaya na po itong si Kuya Bong dito kay Ate Mylene. Kaya kung mahal po natin si Kuya Bong, ay suportahan na lang po natin siya kung saan po siya masaya. At ito naman po ay siguradong hindi pa babayanan nila Mr. and Mrs. Ka-Business at maging ng kanyang mga kapatid dito sa Ka-Business family. Hindi po nila pababayaanan yung si Kuya Bong. Huwag po kayong mag-alala. Kung nag-aalala po kayo at wala kayong tiwala kay Ate Mylene, ngayon pa lang po ay sinasabi ko na sa inyo, huwag po kayong mag-alala dito kay Kuya Bong. Hindi po ito pababayaanan ng kanyang pamilya. At ito nga po ay ang Ka-Business family. Asahan po natin yan. Huwag po nating alalahanin itong si Kuya Bong. At yun nga po, maging masaya na lang po tayo para dito kay Kuya Bong. Yun po, paano po? Sana po yung nagustuhan nyo po itong aking reaction video na ito. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang po na i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shout out po sa inyo. Merry Christmas po sa inyo at sa buong pamilya nyo po. God bless po sa inyo at lagi po kayo mag-iingat dyan. At maraming pong salamat ma'am sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo pong sawang panonood sa aking mga ina-upload na video.
Paano po, hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button. At maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabis.